Mga ka-RSP, dahil po sa naranasan nating community lockdown at trauma sa COVID-19 pandemic, natural lamang na muling bumalik yung takot kapag may mga naririnig tayo ng mga bagong virus. At ngayon, laman po ng balita itong tungkol sa Nipah virus na kasalukuyang may outbreak sa bansang India. Ayon po sa World Health Organization o WHO, ito po ay classified bilang high-risk pathogen. Ibig sabihin, mataas po ang fatality rate at wala pang specific na gamot o bakuna laban dito. Kaya ngayong araw, pag-uusapan po natin ng virus na ito at kung gaano nga ba kalaki ang chance ito na maging pandemic. Makakasama po natin live via Zoom ang infectious disease specialist na si Dr. Maria Fe Cruz. Doc, magandang umaga po sa inyo. Morning, Doc. Hi po, good morning! Thank you for joining us, Diane at Audrey po ito. Alright, Doc, saan po ba nagmula ang Nipah virus? At paano po ito naiba doon po sa COVID-19? So, ang Nipah virus po ay unang na-detect noong 1998 po sa Malaysia. Ito ay mula po sa fruit bats na ito po ay ang natural reservoir po ng virus natin. Na-detect din po ito taon-taon sa mga bansang Bangladesh at India. Sa Pilipinas naman po, una itong na-detect noong 2014 po sa may bandang Mindanao. Nagkaroon po tayo ng konting outbreak nang dahil po sa pagkain ng hindi lutong karne po ng kabayo po. Sa pagkakaiba naman po, ang COVID po ay galing sa pamilya ng coronaviruses, samantalang ang Nipah virus naman po ay galing po sa pamilya ng henipaviruses po. Ang Nipah virus po ay mataas po ang fatality rate o mas nakakamatay, pero mabihira ang transmission, hindi po katulad ng COVID na mabilis ang transmission pero mas hindi po nakakamatay o mababa po ang fatality rate. Well, Doc, sinabi nyo, bihira po yung transmission nito. Posible po ba yung human-to-human transmission? Paano po ito may tatransmit o paano po ito nakakahawa ng tao? Yes sir, posible po ang human-to-human transmission natin, no? Posible po ito sa direct contact po, glaway, sa dugo po natin o mga respiratory secretions. Mas prone po dito yung mga tao po na nagbabantay po sa mga may sakit ng Nipah viruses po, lalo na po kung hindi nag-wear ng tamang mask o mga PPEs po natin. Kapag po bang isang tao ay nagkaroon na po nitong Nipah virus, ano po ba yung organ na inaatake po nito, Doc? Ang Nipah virus po ay isang neurotropic virus. Ang ibig sabihin po nito, may affinity po ito sa ating brain. No? Nagiging sanhi po ito ng mga tinatawag nating seizures o yung mga pangingisay or mga encephalitis, meningitis, pamamaga po ng brain which can lead po to comatose po. Kaya po mas nakakamatay po siya. Pwede rin po itong pumunta sa ating lungs na nagkakos po ng mga severe pneumonia o mga respiratory distress. Well, Doktora, ano po ba yung mga sintomas ng Nipah virus na dapat bantayan ng publiko? Okay po. Ang mga simptomas po natin ay katulad ng mga nararamdaman po usually o yung mga influenza-like symptoms. Ito po ay ang pag-uubo, lagnat po, pananakit ng ulo, mga sore throat po. Pero dahil nga po ang ating Nipah virus po ay may affinity sa ating brain, ito po ay mahirap gamutin. Kaya rin po ito, pag pumasok sa ating utak, nagkakaroon po tayo ng mga encephalitis, meningitis o yung nga pong pamamaga ng brain which leads to comatose at pagkamatay po. Well, nabanggit mo, Doc, na ito ay mas nakamamatay pero lesser transmission than COVID. But then again, with that, nakakahawa pa rin ito. May posibilidad ba na kumalat ito tulad ng COVID-19? Posible naman po na ito ay kumalat katulad ng ating COVID-19 pero hindi ganun kabilis po. Tandaan po natin, ang COVID po ay through respiratory secretions or yung droplet po natin. Samantalang po ang Nipah ay kailangan po ng close contact para po matransmit, kaya po ang outbreak nito ay more localized po o mas localized po. Sakali pong kumalat po ito, gaano po kahanda ang health facilities dito sa Pilipinas? Handa po ba tayo sa ganitong uri ng virus?
Yes. Sa ngayon po, sa aking palagay po is mas handa na tayo dahil may experience na po tayo ng COVID. Meron na po tayong mga isolation facilities, meron na rin po tayong maayos sa surveillance at contact tracing na nagawa po natin ng COVID na ipagpatupad po natin sa pamagitan ng DOH po. And meron na rin po tayong mga sapat na PPE na alam na natin gamitin at mga infection control trainings po. Alright. And with that, we thank you, Dr. Maria Fe Cruz, sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo sa amin tungkol po dito sa Nipah virus. Thank you, Doc. Maraming salamat, Doktora. Thank you po.